Yan ang totoo. Kaya ka palapit sa sakit ng tao eh. Oo. Amihan na kasi. Tama ka. Sige. Purihin ng Panginoon. Happy Lord's Day po. Nandito po tayo sa tahanan ni Ate Merly. Pero kasama natin yung isang anak niyang panganay. Si Brother Richard. Ano po? Kasi hinagatid po si Ate Merly sa kanyang kapatid doon sa Nabotas po. Ayan. Pero nakasalubong ko na siya kanina. Kaya na sabi, ba't ang aga mo? Eh, meron po akong sa Dagupan na pamilya. Alas 3 ang schedule. Eh, dito alas 3 din eh. Anong ginawa ko? Inuna ko na po ito. Inagahan ko na. Total naman, nandito sila. Kasi yun, hindi mo pwedeng agahan yun eh. Pag sinabing alas 3 talaga doon. Minsan ninagahan ko, sabi sa akin ng tatay, di ba usapan natin alas 3? Ako pa napaya. Okay, ganyan po talaga, no? May mga, kung tignan yung oras, time is gold, sabi nga po dyan. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa samahan mo po kami ni Brother Richard sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang mga puso at isip ng mga nanonood ng video ito upang lubos naming maunawahan ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Dito sa Ezekiel chapter 18, sinabi ni Yahweh sa akin, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong mga magulang ang good morning, brother. Kumakain ng ubas ng maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ng mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwa nagkasala ay mamamatay. Dito po sinasabi ng Diyos, ito akin ang buhay ng lahat ng tao. So lahat ng buhay po natin dito, kaibigan, isa lang ang pinagmulan, ang Diyos. Doktor ka man, ang papel ng doktor, nagdodugtong ng buhay. Yan po ang sumpa nila eh. Pag nagtapos sila ng medisina, susumpa sila na magdudugtong ng buhay. Pero ang ginagawa ng doktor, negosyante. Imbis na magdugtong ng buhay, inuuna yung negosyo. May mga hospital po. Pag wala kang down, chupi. Oh. Pero sumumpa sila, magdudugtong ng buhay. Oh, di po ba? Napakasama. Kaya, ginawa na po nilang negosyo ang profesyon nila. Dapat sana, yung profesyon mong yan, gamitin mo, ayos sa nakasahad sa sinumpahan mo. Eh, hindi. May mga hospital, anong sabi nila? Meron pong down payment dito. Oh. Eh, wala ka pang down payment. Hindi ka ubra, palalayasin ka nila. Yan. Hindi na nila alam, yung buhay na isasalba nila, yun din ang buhay nila, taglay nila. Sabagay, ang tao po, meron paggawa, isasabi nila, nag-aral ako, milyon ang ginastos ng magulang ko. Babawihin ko yon. Yan. Hindi muna po sila naglingkod. Ano pa nangyayari? Ay, mag-a-abroad ako. Sa Pilipinas, kulang na kulang po tayo sa doktor, kulang tayo sa nurse. Pero pagka-graduate nila, antimano, ay sa abroad. Kasi naman po, maganda kasi naman ang sweldo doon. Isipin nyo, sabi nila, 1 taong ka lang sa abroad, makakapagtayo ka na ng bahay, meron ka pang kotse. Eh dito, kailan mangyayari yon? Eh, kayo na po ang umusga. Kaya ganyan. Kaya salat po tayo dito. Pero hindi ba nila naisip yung pagtulong sa kapwa ay Diyos po ang naghatas sa kanila. No, kasi sumasumpa sila.
So sabi rito, akin ang buhay ng lahat ng tao. Kaya yung buhay ng tao, Diyos lang po ang pwedeng bumawi. Malakas ka, mahina ka, o ano man ang kalagayan mo, ano man ang itsura mo, pagbabawi ng Diyos ang buhay na yan, wala kang magagawa, kaibigan. Mas maganda, bago man lang bawi ng Diyos ang buhay mo, ay nakahanda ka na. Anong ibig ko sabihin? Kaya po may pangangaral. Ang purpose po ng pangangaral upang ipahalam sa mga tao na meron pong mangyayari. Tingnan niyo po yung nakasulat dito sa Biblia. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, ito babasahin natin, no? Para maliwanag po, no? Dito po sa Mateo 24, 14. Sabi ni Jesus, ipangaral sa buong sanlibutan ng magandang balita o salita ng Diyos. Ito, tungkol sa kaharian ng Diyos. Upang magsilbing patutuho sa lahat ng mga bansa, ibig sabihin mga tao sa bawat bansa, at saka darating ang wakas. Darating po ang wakas, kaibigan. Ang gusto ng Panginoong Yesus, madalan muna tayo ng salita ng Diyos. Kasi nung nagsimula siyang mangaral, after ng baptism ni John the Baptist, doon sa Jordan River, ito po sabi ni Jesus, Mateo 4:17, magmula noon nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Hindi ka paghaharian ng Diyos, kaibigan. Tandaan mo yan. Hanggat hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan. Ayan, nakasulat po ha. Binasa ko lang. Salita ni Jesus yan. Hindi ko salita yan. Kaya lahat ng buhay ay akin, sabi ng Diyos. Paano kung hindi mo pa naisuko ang buhay mo kay Kristo? Biglang binawi ng Diyos ang buhay na yan. Paano ka, kaibigan? Dalawa ang patutunguhan ng tao po. Kung hindi ka pahapoy ng impyerno, doon ka sa langit sa piling ng Diyos. Yung pupunta sa langit, yung pong. Ito, basahin natin. Mas maganda, basahin na lang natin. Meron binanggit dito si Jesus. Sa Mateo 25, ito po, simulan natin sa 31. Sa malwalhating pagdating ng anak ng tao, si Jesus, title niyan, kasamang lahat ng anghel. Ito nyo, lahat ng anghel po, kasama. Pero wala na po si Satanas dyan. Minus Satanas. Anghel din si Satanas. Pero hindi siya kasama sa dito. Masama siya. Upo sa kanyang trono sa kalwalatian. May trono pala Panginoong Yesus. Kaya siyempre, hari yan eh. Tipunin sa harap niya ang lahat ng bansa, mga tao po sa bawat bansa. At sila'y kanyang pagbukod-bukodin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Ito pakinggan niyo po maigi. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, mga tupa, ali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Bakit sila pinagpala ng Diyos? Kasi po, nung nabubuhay sila sa lupa, ginawa po yung kalooban ng Diyos. Kaya sila pinagpala. Naalala niyo pa yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo dito mula sa langit. At anong kasunod? Sundin ang kalooban mo sa lupa hanggang sa langit. Sino yung pupunta ng langit? Yung susunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Jesus. Mga pinagpala ng aking Ama. Sila po yung sumunod sa lupa habang sila'y nabubuhay. Ano sabi? Kahit sasabihin ng hari, si Jesus ang hari, sa mga nasa kanan niya, yung mga tupa.
Ali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Oh, blessed. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Para sa inyo mula pa nang likahin ang daigdig. Bago nilikha ang daigdig, meron na pang kaharian na nakalaan sa mga susunod sa kanyang kalooban. Kaya sinabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Di po ba? Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa, gayon din sa langit. At sundin ang kalooban mo dito sa lupa. Sinabi bang sundin mo sa kabilang buhay? Hindi. Sa lupa. Nasaan ba tayo? Nasa lupa po tayo. Kaya hanggat nabubuhay ka, kaibigan, hanggat nasa lupa ka, anong gagawin mo? Sundin ang kalooban ng Diyos. At kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos at dumating na yung wakas ng iyong buhay, makakasigurado ka may langit na naghihintay sa iyo. Yun po ang kagandahan. Kumbaga, ganito. May pangako. Kanya lang, kaya mo lang makukuha yung pangako, kailangan meron kang gagawin. Parang ganun ba? Ang pangako ng Diyos, kaharian ng Diyos. Pero meron kang gagawin. Anong gagawin mo? Hindi sumunod ka. Mahirap ba sumunod? Hindi po. Ang pagsunod sa Diyos, hindi. Ba, nagtrabaho ka sa construction, sabi ng foreman, oy, buhatin niyo mga bakal dyan. Hindi ganon ang Diyos. Ang gusto na lang ng Diyos, sambahin ng kanyang pangalan. Sa pangalan niya, sasamba tayo. Walang ibang pangalan ang dapat sinasamba ng tao. Hindi po pwede yung santo, yung santa o anuman. Kailangan sambahin lang natin ang Diyos. Tingnan niyo po sa lumang tipan. Meron po kasi nakasulat dito. Tingnan niyo ha. Ito. Sa 95 ng awit. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos si Yawitan. Ang batong kumpihan natin nga ang dugan masayang awit. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purin ng mga hawiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh ay dakila, makapangyarihan Diyos, ang dakilang hari, higit sa lahat ng sinuman dinudiyos. Kita nyo? Sa 96, purihin natin si Yahweh, hawitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Lahat ng nasa daigdig, mga tao po. Hawitan natin si Yahweh, ngalan niya'y sambahin. Ngalan niya. Kaya sabi ni Jesus, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa tanging pangalan lamang ng Diyos, ang tao yoyokod. Wala nang iba. Huwag kang yoyokod sa mga santo-santa, kaibigan. Magkakamali ka dyan. Napakaliwanag, ano? Awitin natin si Yahweh, ngalan niya'y sambahin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas sa ibanggitin. Kahit sa ipahayag na si Yahweh dakila sa madla at ipapahayag ang dakila niyang mga gawa. Alam niyo ako, mananalangin ako. Alam niyo ano sinasabi ko? Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan. Ina-appreciate ko yung kabutihan niya. Isipin mo, nakalipas yung maghapon. Walang nangyari sa iyo. Yan, ibig sabihin po dito. Kailangan kikilalanin mo. Sasabihin mo. Yung iba po, wala na pong ganyan eh. Wala na pakyalam. Huwag ganon. Hindi po ganon. Kaya nga tayo may Bible study, tayo po ay tinuturuan. Ayan ang purpose ng Bible study. Meron naman taong mahilig sa Bible study. May mga taong hindi po mahilig.
Eh, sino lalapitan mo? Eh, di yung mahilig. Oh. Eh, yung ayaw, tsaka na lang, malay mo, darating ang panahon. Eh, ako nga po eh. Yung iba eh, ayaw nila. Nung magkaroon sila ng sakit, nakita ko, Pastor, hindi ka muna. Oh, tapos binigyan pa ako ng upuan. Maupo ka muna. Sabi ko, mukhang naging mabait ito ah. Yung pala, may sakit na. Isipin niyo yun. Kailangan pa ba dumating ka sa ganung kalagayan? Maginig kang 30 minutes ng Bible study. Meron bang mawawala? Meron kang paginabang. Bakit? Okay, ito, babasahin natin sinabi ni Pablo. Dito sa Corinto, chapter 15, verse, ganito po nakalagay. Sabi ni Pablo, unang Corinto, chapter 15, verse 27-28, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Yang pakikinig nasa loob ng bahay. Ito, pagkikita ko kayo simpleng karakter lang. Kung ano matawag. Punta ka na simbahan. Ano maririnig mo? Salita ng Diyos. May sermon. Nandito tayo ngayon sa bahay. Ano maririnig mo? Salita ng Diyos. May konting sermon. Meron bang pinagkaiba, kaibigan? Meron. Bahay at simbahan. Pero isa lang ang salita lang ng Diyos ang meron. Anong tawag? Pagpapagal sa Kanya. Kita nyo? Yan ay trabaho po ninyo. Trabaho ko para sa Diyos. Makinig ka lang. Hindi ka nga nagsasalita, nakikinig ka lang eh. Meron pa. Chapter 9. Sa 23. Sabi ni Pablo, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa salita ng Diyos upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam nyo, kung saan ang Bible study, doon ang pagpapala. Sinong pagpapalay? Yung kapitbahay mo ba? Hindi. Ikaw mismo, nasa loob ng iyong tahanan, kayo ang pagpapalain kasi yung salita ng Diyos, pinapasok ninyo sa inyong tahanan. Si Pablo, sabi niya, nakikibahagi lamang ako nito. Kumbaga, sa simpleng kaisipan, parang kumukurot lang si Pablo. Kung bigyan ng pagpapala ng Diyos isang lechon na baboy, ang sabi ni Pablo, tikman ko nga itong tenga, kung malutong. Parang ganun lang po siya. Ay, napakaganda Ginagawa ko ang lahat ng ito. Ang alin? Pangangaral. Alang-alang sa salita ng Diyos. Upang makabahagi ako sa mga pagpapalang ito, ako nang babagsakan ng pagpapala, yung nasa loob ng tahanan, kaibigan. Kanya lang, hindi natin pwede sabihin kung ano yung pagpapala na yun. Basta, pinagpapala yung mga tao. Bahala ang Diyos doon. Malay ninyo, di ba? May nangangailangan sa inyo ng ganito. Hindi ba may nangyayari yan? May problema kasi sa bagay. Pagkatapos, nasolve mo yun. Yun ay pagpapala ng Diyos dahil nawalan ka ng problema. Hindi po natin pwede i-categorize sa pagpapala ng Diyos kung ano siya. Basta pinag-uusapan, may pagpapala. Amen. Blessing. Sino ba ngayon ng blessing? Aba, kagaya nito. Sa susunod na buwan, December na. Sa susunod na buwan, January na. Sunod-sunod na po yung blessing. Kaya yung mga lolo, mga lola,
Masaya na kayo? Oh, di po ba? Alam niyo po yung mga material na ganyan. Isipin niyo material things lang ha. Masaya ka. Oh, lahat na senior kausapin mo. Para silang sparkling yung mata. Iyanom na libo po nun eh. Oh, kaya tandaan niyo po, tayo po, nabubuhay tayo dito ayon sa kalooban ng Diyos. Binigay ang buhay natin dito upang gamitin natin para sa Kanya. Hindi po sa gusto natin o gusto ng sino-sino. Yung gusto ng Diyos. Upang uli. Anong sabi ni Apostol Pablo sa ating mga taong nabubuhay dito? Ganito po ang mababasa. Ang sabi niya, unang Korinto 6:19, hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Sabi ng Diyos, sa akin ang mga buhay ng tao, paghahari ng Diyos yan. 20, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan. Saan? Upang maparangalan ng Diyos. Amen. Gagamitin pala natin yung katawan natin para sa Diyos. Kasi galing nga sa Kanya yan. Sinabi niya kanina si Ezekiel, lahat ng tao, lahat ng buhay ng tao, akin. Kaya gamitin po natin ang ating katawan na binigay ng Diyos upang siya ay maparangalan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin sa pagkakataon na ito. Salamat po, binusog mo kami ng pagkain spiritual. Salamat po kayo po mga nanonood ng video. Sana meron po kayo natutunan. Makinig lang kayo. Hindi naman po kayo magsasalita. Ako po yung nagsasalita. Sana meron man lang naiwan kahit pa paano. God bless us all, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Ate Merly. Ayun, dumating na po siya, no? Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos, sa kanyang buong pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, manugang at mga po. Tanging ikaw lang po, Diyos, ang pwedeng pumuno ng kanilang pangangailangan. Ibaba mo po ang iyong masaganang pagpapala sa kanila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye. Ayan po, para makita po natin si Brother Richard. Ito po natin sa banda. Si Ate Merly, nasa na ba? Ayun! Ayan. Sige po, no?